welcome back to our channel. Today, we decided to make another interview regarding naman to sa breastfeeding kasi napansin ko na marami akong friends or maraming mga bagong mommies na hindi sila nagbe-breastfeed. Kaya gusto namin kayong matulungan and i-share sa inyo yung knowledge about breastfeeding. So, I have here Mami Lay. She's a breastfeeding advocate. And nagta-tandem feeding siya dun sa dalawa niyang baby. Kaya ngayon, malalaman natin kung ano yung importance on breastfeeding. Ano ba yung mga benefits pag nag-breastfeed ka? Importante kasi yun eh, no? Oo, ang mga benefits ng breastfeeding sa baby, nare-reduce yung pagkakaroon nila ng pneumonia, ng diarrhea, kasi 'di ba hindi ka na magtitimpla ng bote. Oo, tama. Tapos nare-reduce din yung risk na sudden infant death syndrome, yung bigla na lang namamatay yung baby. Alam mo, sa uso yan. Ano ba yung sudden death infant syndrome? Yun kasi yata yung... Saan ba naggaling yung SID Actually, na tinatawag? hindi nila alam kung ano yung cause ng pagkamatay ng baby kasi nakikita lang nila namamatay sa crib. Yun yung isa sa mga risk kasi pag hindi nabubuhat ng mommy yung baby niya. So, kapag nagpapa-breastfeed ka, palagi mong karga-karga yung baby mo. Palagi mo na-attend, namamalayan mo kung ano yung ano. O palang kasi pag bottle feed, lalo na pag bottle feed yung baby, iwan mo lang, sinasapi na ng unan dito sa gilid. Kasi minsan nabubulunan na pala or parang nalulunod dun sa gatas. Tapos, isa sa mga benefits sa mothers na pinaka-favorite ko, yung bumabalik agad yung pre-pregnancy figure mo. Kasi pag nagpapa-breastfeed ka, parati kang nagugutom. Ay nako, diba? bongga ka dyan. Alam niyo ba kasi, marami nga ding friends ko na nagtatanong bakit ang bilis kong pumayat. Dahil pala yun sa pagba-breastfeed. So, totoo pala yun pag nag-breastfeed ka. Ikaw, gano'n ka nakatagal nagbe-breastfeed? Doon sa second baby ko, magpo 4 years old na siya. Wow! Ang tagal na. Grabe, 4 years. Tapos tandem feeding sila nung bunso ko na kaka 1 year old na. Ano ba yung tinatawag na tandem feeding na Tandem yan? feeding yung sabay sila na pinapadede mo. Pero actually, tandem feeding na rin yung tawag na kapag buntis ka pa lang, tapos dumidede pa yung baby mo sa'yo. Tandem feeding na kasi dalawa sila. Sa mga starters dyan, alamin natin kung ano yung kwento ni Mami Lay. Bakit siya napunta sa pagbe-breastfeed? Why did she breastfeed her babies? Okay. In 2009, I gave birth to my first baby. Desidido talaga ako na magpa-breastfeed noon. Hindi ako bumili ng bote, hindi ako bumili ng gatas. And then, ayun na, I was aiming for a normal delivery, pero nasi-cesarean ako. Ganyan din ako. Kaya lang, so ang nangyari, hindi siya napa-breastfeed sa akin. After 3 days pa siya bago na i-room in. So, nabalitaan ko na binigyan na siya ng formula milk sa nursery. Without asking your without consent. my consent. Oo. Tapos, ayun. So, nung nasa bahay na kami, tinatry ko siyang ipalatch sa akin. Ayaw na niya. So, during that time, wala pang breastfeeding Pinays. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagkaroon na pala siya ng, yung tinatawag nilang nipple confusion. Yung mas preferred niya na yung nipple sa bote kaysa sa akin. So, ang ginawa ko, nag-pump lang ako. Hindi ko pa alam na bawal pa pala mag-pump nang wala pang 6 weeks. Alam mo, ganyan din ako kasi nag-pump ako agad. Hindi pala siya advisable, guys, na mag-pump kayo Nang wala pang 6 weeks kasi... Nang wala pang 6 weeks. Kasi dun sa 6 weeks na yun, dun pa lang parang nag-stabilize yung milk supply mo. So kapag nag-pump ka ng nag-pump, parang pinupwersa mo yung katawan mo na mag-produce ng mas maraming milk kaysa dun sa kailangan ni baby mo. So magkakaroon ka ng oversupply. So talaga palang malaki yung effect dun sa pag nag-pump ka. Kasi usually ganun na ako nung kami ni Skyler, cesarean din kasi ko, Mami. So, tapos, katulad mo, decided din ako na mag-breastfeed kay Sky nung buntis pa ako. So, sumali ako dun sa Breastfeeding Pinays. Ililink namin, guys, yung Facebook link nung group para maka-join kayo. So, we have Breastfeeding Pinays na group sa Facebook, kaya sumali ako doon. Marami kayong matututunan doon kasi halos lahat doon, lahat doon is breastfeeding advocate.
advocate. Kaya, noon, stalker ako doon. Nagbabasa-basa ako, marami akong natututunan kasi yung mom ko nasa Bulacan. So, si Mama Lisa naman nasa States. Kami lang talaga ni Jet yung nasa bahay. Wala akong matanungan, kaya Facebook lang talaga yung takbuhan ko. Marami nga akong natutunan doon sa breastfeeding Pinay na yan. Kaya, yun, nasisaryan ako, so, ako, akala ko nung una, malaki yung boobs ko lumaki siya. And pinipiga akong ganun, pero walang milk na lumalabas. Yun yung thinking ko nung una, wala pa akong milk. Totoo ba yun? Actually, hindi din siya totoo. Kasi as soon as you give birth and as soon as the placenta detaches from your body, meron ka na kaagad na milk. Doon sa first few days, wala ka pa talaga makitang overflowing milk, pero meron kang colostrum. Lahat Yun ng yung babae may colostrum. importante. Yun yung tinatawag na yellow, na madilaw na milk, di ba? Tsaka kahit anong pisil mo sa kanya, hindi siya lalabas kasi sobrang lapot niya. Ang makakapagpalabas lang sa kanya is si baby kapag sinak niya sa'yo. Kaya importante talaga na magkaroon kayo ng unang yakap ni baby. Yung pagkapanganak mo is ipapa-breastfeed siya kaagad sa'yo. Yan, importante din pala yung unang yakap. Maibalik ko lang guys kasi meron tayong mga hospital ngayon na hindi sila breastfeeding friendly. Hindi nila, kumbaga, hindi nila pinupush yung unang yakap na tinatawag. Importante yan na kahit hindi sabihin sa inyo nung OB nyo, kayo yung mag-insist na mapalatch agad. Pagkalabas, mapalatch agad sa inyo yung baby. Or i-room in kagad pagkabalik nyo dun sa room nyo. Kasi kailangan yung mapadede siya para makonsume niya yung colostrum na pinaka-importante. Pero karamihan ng nangyayari, lalo na sa mga first-time mothers, nagkakaroon lang sila ng unang singhot na tinatawag. Ano yun? Pinapatong lang nila sa'yo, tapos na, lilinisin na nila si baby. Alam mo, my God, yung pala yung nangyari sa amin ni Sky. Well, actually, pinadede siya. Pinatong nga lang pala siya dito sa dibdib. Unang singhot pala yun. Tapos, hindi ko na namalayan nung pagkapanganak ko, narinig ko na lang si Sky na umiyak, tapos pinatong sa dibdib ko, then nakatulog na ako. After 4 hours pa ako nagising, ginising ako para ipalatch si Skyler. And, happy naman ako kasi nag-latch siya, like mga 3 minutes yata siyang nag-latch noon. Tapos sobrang groggy pa kasi ko, hindi ko alam yung, parang wala pa ako sa hulog na tinatawag. Kaya, nung tinanong ako ng nurse na, ano po bang ipapa-dedicate kay baby? Sinabi ko na, wala pa yata akong milk ano na lang, parang tinanong ko yata na, sige, tingnan na lang kung ano yung milk na pwede. So, parang sa akin din ang galing kasi hindi ako sigurado kung may milk na ako, which is hindi pala talaga totoo. Ano ba yung may advice natin sa mga mommies natin ngayon or dun sa mga anak pa lang na dapat nilang maset yung mind nila na may milk sila? Ano ba yung mga dapat nilang tandaan? Importante dyan yung magkaroon ka ng support sa husband mo and sa family mo. And baka kuha ka ng right information from the right people, like breastfeeding Pinays. Katulad nga ng sabi mo, hindi lahat ng hospitals ay baby-friendly. So, sasabihin lang nila sa'yo na, magpa-breastfeed ka, pero hindi naman nila hindi talaga nila ipupush kung papaano. Masabi lang. Diba? Sige, padede. Importante na ikaw rin, you do your own research kung paano ba yung tamang positioning, paano ba yung tamang pag-latch, ganun. So, para magkaroon ka ba ng confidence na maipa-breastfeed talaga yung baby mo? May tanong lang ako kasi naiintriga lang ako. Kasi many times na akong gustong mag-stop on breastfeeding Skyler. Lalo na nung first few months namin kasi talagang hirap na hirap ako. Totoo ba yun na nasa motivation mo din yan? Or nasa thinking mo din na pag iniisip mong marami kang milk, dadami yung milk mo. Or pag iniisip mong wala kang milk, talagang bababa yung supply ng milk mo. Oo, tama. Sabi nga nila sa breastfeeding Pinays, breastfeeding is 90% determination and 10% milk production. So, the more that you breastfeed your baby, the more na makakapag-produce ka ng maraming milk. Pero kung hindi mo naman siya ipapa-breastfeed, hindi gagawa yung katawan mo ng milk.
Oo nga. sa So, baby. the more the baby latch on you, so the more milk production ang mangyayari. Kaya, importante na magtutok kayo on breastfeeding kasi habang hindi nyo pinapadede, unti-unting magdi-decrease yung milk supply, doon na mawawala yung milk nyo. Alam mo, my God, ako, dumugo pa pala yung nipple ko noon time na yon dahil sobrang sakit niya. May mga times din na gusto ko nang sumuko nun dahil sa sobrang sakit. Meron pang nagsusugat. Ako, thankful ako na hindi naman nagsugat yung akin. Pero, ano ba yung, eto, alam ko nahihirapan din kayo mag-breastfeed dahil sobrang sakit. Pero, kailangan yung mag-breastfeed kasi yung breast milk, nabasa ko lang recently na yung isang teaspoon ng breast milk is nagko-consume ng, meron siyang 3 million killing bacteria, something like that. Antibacterial. So, oo, antibacterial. Ganun siya ka-importante. Ganun siya kalusog. Ano ba tawag doon? Ganun siya ka-powerful, yung breast milk. Ikaw, may kwento ka bang nahirapan nung time na nagbe-breastfeed ka? Ang naging motivation ko para i-push yung breastfeeding dun sa second baby ko is dahil nga hindi ko napa-breastfeed yung una. Tapos itong pangalawa naman, nagkaroon kami ng unang yakap, napa-breastfeed ko naman siya. Kaya lang, binigyan siya ng mga vitamins, binigyan din siya ng formula, which is hindi naman pala dapat kasi ang nire-recommend ng World Health Organization na exclusive breastfeeding for the first 6 months. Ibig sabihin ng exclusive, walang bote, walang formula, walang solid foods, walang vitamins. Tapos naisip ko pa kasi actually meron akong pinsan na medyo hirap sila. Kaya ang ginagawa nila, nag-formula na nga ang lola mo. Ang ginagawa pa, mas marami pa yung water, like siguro mga 5 ounces ng water, 2 scoop lang ng gatas. Eh di sobra-sobra na yun sa water, di ba? Buti nga hindi siya nagka-water intoxication eh. Be careful lang guys dun sa mga mommies as well na nagpo-formula dyan. Hindi talaga advisable yung maraming water sa baby. Pwede silang magka-water intoxication. Kung naka-formula milk ka, dapat meron kang guidance from your pediatrician kasi merong tamang pagtitimpla ng formula eh. Kaya kung hindi mo siya magagawa ng maayos, pwedeng magkasakit yung baby mo. Kaya mas importante na mapa-breastfeed mo siya, at least maipoproduce ng katawan mo kung ano lang yung talagang kailangan ng baby mo. Hindi ka na mag-worry na baka kulang yung powdered milk or baka sobra yung water. Enough lang siya para sa baby. At malaking tipid guys, pag nag-breastfeed kayo, magkano ang isang lata ng formula ngayon? 1,000 plus? 1,500 plus? Almost 2,000 pa yung mga S26 na yan. Yung mga talagang high-end products. Charot. Pero alam mo ba, mas mahal ang breast milk. Ang 3 ounces ng breast milk sa mga hospitals is 300 to 500 pesos. So, mas mahal yung breast milk compared sa formula. Pero, ang breast milk sa atin is libre lang. Mas masustansya pa siya. Alam nyo, my God, ano ba yan binibili? Ang breast milk? Binibenta? Binibili siya sa mga hospital para sa mga premature babies. Ooh. Ganun pala yun kamahal, guys, kasi sobra talaga niyang sustansya. Naalala ko pa nung time na kalakasan ko kasi nun magpadede kay Skyler. And si Sky, bago pa lang siya nagsasolids. Like mga 7 months pa lang si Skyler nun, no, baby? 7 months going 8 months. So, yung milk production ko, sobra-sobra na siya dahil si Sky, nabubusog na siya doon sa solid na na-enjoy niya. Kaya ang ginagawa ko, pinapump ko. And then, tinatabi ko siya dun sa freezer para pag aalis ako, meron pa ding dededein si Skyler. Pero turns out na, nakaipon kami ng marami, baby, no? Marami kaming naipon na as in, ang dami na talaga. Kaya ang ginawa ko, nag-donate kami dun sa hospital. Wow. And ito pa nga pala guys, ang importanteng kailangan yung malaman is yung breast milk storage. Ano ba yung tamang procedure sa pag-i-store ng breast milk? Kapag magpa-pump or mag-express tayo ng milk, kung pangmatagalan siya, advisable na ilagay mo siya sa freezer.
And then kung i-consume naman siya the next day, ibaba mo na siya sa ref, tapos ito mo siya sa top water lang, hindi siya kailangang i-boil. Bakit hindi siya pwedeng initin? Kasi pag Or i-microwave para, kasi di ba parang minsan may mga baby na hindi pwede sa kanila yung malamig. Hindi naman siya super lamig. Ito mo lang siya sa top water, tapos hahayaan mo lang siyang mag-cool down. Hindi siya advisable na initin or i-microwave kasi merong mga contents ng breast milk na parang namamatay kapag iniinit mo. Di ba? Example, kapag nag-boil ka ng tubig, nawawala yung mga bacteria, gano'n. So, gano'n din sa breast milk, nawawala yung mga good bacteria. Although, Yung mga antibacterial. okay pa rin naman siya compared to formula, pero mas okay kung hindi mo na siya iinitin. So, parang let it matunaw on a natural way kasi namamatay nga yung mga bacteria pag ininit. Yun naman. Tapos, naalala ko kasi na sobrang frustrated na ako nung first month namin ni Skylar dahil si Sky sobrang fussy na siya. Dahil nagkaroon na siya ng nipple confusion. Yun nga yung tinatawag na hindi niya na alam kung daddy ni mama o daddy sa bote. Daddy sa lata. Kaya umiiyak na ako nun kay Jet, guys. As in, umiyak talaga ako dahil gusto kong i-breastfeed si Skylar noon. Kaya naghanap ako ng breastfeeding advocate na, ano yung tawag sa kanya? Nakalimutan ko. Lactation consultant. Lactation consultant. So, naghanap talaga ako ng lactation consultant and si Mami Rich yung nakita ko. Hi, Mami Rich, kung mapapanood mo to, sobrang thank you kasi sobrang laking tulong nung nagawa mo para sa amin ni Skylar. Anyway, yun nga, lactation consultant na tutulungan ka on how to breastfeed your baby, yung proper ways, and yung knowledge na kailangan mo. Like si Mami Lay, breastfeeding consultant siya. Naalala ko minasahi ako kasi ni Mami Rich nung time na yon. Bakit ba kailangan ipamassage? Usually, minamassage ang breast para matunaw yung mga buo-buong gatas, para maka-flow ng maayos yung milk. Nagkakaroon kasi ng buo-buo pag mali ang positioning, mali ang latching. So, kapag minasage mo siya, mas makaka-flow ng maayos yung gatas. May iwasan yung pagsusugat ng nipples, katulad ng nangyari sa'yo. And take note, guys, ilan ang hole ng nipple? 20. Oh my God, 20. Akala ko isa lang. 20 yung holes ng nipples nyo, mga mamis. Kaya, walang dahilan para hindi lumabas ang gatas dyan. Kailangan nyo talaga ipasipsip. Na-surprise din talaga ako nung sinabi sa akin yun ni Mami Rich. 20? Nung kalakasan na ng pagbe-breastfeed namin ni Skylar, stabilize na kami nag-breastfeed. Pag ginaganon ko, may mga 4, 5. Tumantuwa na ako, sabi ko, dami ko ng milk. Yung pala 20 pa pala yung butas nun. Mami Lay, ano naman yung mga advice mo ngayon sa ating mommies na gustong mag-breastfeed dyan or motivated na ngayon na mag-breastfeed sa baby nila? Ang unang-una kong ma-advise talaga is you do your own research para well-equipped ka din, para alam mo kung sino at ano yung mga paniniwalaan mo. Kaya sobrang thankful ako na meron na ngayong Breastfeeding Pinays na matatakbuhan mo kapag may tanong ka tungkol sa breastfeeding. So, ang plano ko for breastfeeding my 2 babies is kung hanggang kailan nila gusto. Sabi nga nung pangalawang baby ko, mag-stop Ilan taon siya. na ba yung pangalawa mo? 4. 4 years old. Sabi niya mag-stop Dinadede siya pa din ng siya. 5. Tapos sabi ko, sige, sure ka ba mag-stop ka ng 5? No, mommy, I want 7. Oh. So, magwi-win sila kung kailan nila gusto. Grabe, no? Alam mo, minsan nakakahiya. Hindi ba nakakahiya na magpadede ka pa ng ganun kalaki? Hindi, kasi the more na the longer you breastfeed, the more benefits na makukuha mo. Sabi nila, kapag malaki na yung baby mo, parang wala nang sustansya yung gatas mo. Hindi. Yung breast milk nga, meron pa rin siyang sustansya na fit dun sa baby mo o sa needs ng baby mo. So, ang extended breastfeeding na tinatawag or yung pagpapa-breastfeed ng 1 year onwards, nakaka-reduce din siya ng risk of breast cancer, para kay mommy, ovarian cancer. Uy, ligtas na sa cancer, Oo. charot. So, the longer you breastfeed, mas bumababa yung risk nating mga mommies na magkaroon ng mga ganong cancers. Kasi parang nai-release niya yung
mga antibacterial ng katawan, no? Na ipapasa niya sa baby. Ano naman yung mga benefits nun sa baby? Ayun, yun din yung mga additional vitamins niya, kasama nung mga food na kinakain niya. Kasi pag 1 year na si baby, food na yung primary source of nutrients niya. So, parang pandagdag na lang si breast milk. Kaya pala si doc natin, baby, yung pedia ni Skyler, hindi niya kami in-advise na mag-vitamins dahil alam niya nagbe-breastfeed kami. Kaya pala, dahil puno na ng vitamins yung milk pala, no? Kaya hindi siya advisable. Or, hanggat maaari, wag na kayo mag-vitamins kung exclusively breastfeeding kayo kasi enough na yun sa nakukuha niya. Tapos, Mami Lea, maisingit ko lang, just to let you know, guys, kailan dapat paano malalaman na pwede nang mag-solid yung baby? Ang advisable is on the 6th month or do sa 180 days ni baby. Kasi nga, di ba, recommended ng World Health Organization na exclusive for the first 6 months kasi hindi pa well-developed yung katawan nila para tumanggap ng solid foods. Meron kasing mga mommies na pinapakain na yung baby nila 4 months pa lang, 5 months pa lang, binibigyan nila ng Cerelac. Para daw nalulungkot ako pag ganun. Para daw hindi pihikan, pakainin daw ng maaga. Well, based sa mga bagong studies, mas magiging pihikan sila kapag pinakain ng maaga kasi hindi pa ready yung katawan nilang tumanggap ng ibang pagkain bukod sa breast milk. So parang madadamage ba yung katawan nila. So, ang tendency, pag lumaki sila, kung ano yung mga binigay mong pagkain sa kanila, like Cerelac, which is masyadong matamis, which is maraming preservative. Yun yung mas makakasanayan nilang kainin, kaya sila magiging picky eaters. Unlike pag nag-antay ka ng 6 months, well-prepared na yung katawan nilang tumanggap ng solid foods, ang recommended din na ibigay is mga fruits and vegetables. Yung mga fresh and natural food na mas maganda. Kayo yung mismong gumawa. Maybe we'll have another video regarding on the tamang kain na tinatawag. Back to our kwentuhan. Naisip ko lang din na, nabasa ko din sa group na ang maagang pagpapakain sa baby ay pwedeng makasama sa tiyan dahil yun yung parang tinatawag na, virgin pa yung gut. Oo. Ano yung tawag doon? Nakalimutan ko lang. So, basta, i-link namin yun. Anyway, yun nga, virgin pa yung gut nila sa stomach, kaya hindi pa advisable na bigyan sila ng solid food. Doon pala nagagaling yung nagiging obese yung baby, nagkakaroon ng allergies, and nagkaka-diarrhea. So, marami siyang mga sakit na pwedeng dumapo sa kanya dahil lang sa maagang pagpapakain sa kanya ng solid food. Yan guys, sana natulungan namin kayo and somehow na-educate namin kayo on anong meron, bakit kami addict sa pagbe-breastfeed sa aming babies. Kaya ano pa ba, sana maging addict din kayo. Maging addict din kayo na mag-breastfeed dun sa babies nyo. Sa mga mommies dyan na manganganak pa lang, please give your baby the natural food kasi biyaya yan from God, di ba? Yun yung tinatawag na biyaya. Kasi hindi mo siya babayaran, hindi mo siya paghihirapan. Well, paghihirapan mo siya na kailangan determination para ma-release mo siya or maipasa mo siya dun sa babies. Actually, sa umpisa lang naman talaga mahirap, lalo na for the first-time mothers. Pero kapag gamay mo na siya, parang madali na lang eh. 'Di ba? Pag sa gabi, oo, naku, ang laking ginhawa kaya. Hindi ka na magtitimpla ng bote, hindi ka na maghuhugas ng mga bote. Salpak mo lang yung breast mo, tapos tulog na kayo pareho, 'di ba? Isa 'yun sa mga perks na ine-enjoy namin ngayon ng babies ko. Ayan. Ganyan din kami ni Skyler. Naalala ko before, sobrang latang-lata pa yung kamay ko pag isasarado ko yung milk niya, yung bottle niya, hindi ko maisaradong mabuti. Nagka-aksidente nung dati na nabasa ko lang na natapon yung milk dahil hindi masyadong nakasarado. Kaya ingat din kayo guys pag nagtitimpla kayo or gumagamit kayo ng bote. Anyway, so yun din. Sobrang laking ginhawa sa gabi dahil hindi mo na kailangang tumayo. You'll just have to open your damit or your clothes, then offer your boob and
both kayo makakatulog peacefully. Okay. For mommies out there na interested on feeding your child with breast milk, you can contact her. Paano ka ba namin makontak, mami? You can contact me sa Breastfeeding Pinays group or sa personal Facebook ko, facebook.com/layan.decolongon. Ayun, layan.decolongon. Pwede nyo siyang i-add. And then, can they also contact you on your cell phone number? Oo. Ayan, ililink namin yung details niya below on our description box para makontak niyo siya. She can help you guys. So, it's okay to seek help. It's okay to ask for help from another mommy. Especially si Mami Lay. Very experienced siya. Kasi, 5 years, going 5 years ka nang nagbe-breastfeed, no? Ito yung baby niya, 4 years old. Halika dito, baby. Ito yung nag-feed sa kanya na 4 years old. Ang laki na niya, di ba? Pero still, want pa niyang mag-milk kay mami. Gusto mo pang mag-milk kay mami? Ha? Yun. So guys, kung may mga tanong din kayo sa akin, hanggang abot ng makakaya ko, tutulungan ko kayo doon sa mga ideas on breastfeeding. Just contact me. Kaya, Mami Lay, sobrang thank you sa panauhin namin ngayon. Thank you din for inviting me. Payag na ma-interview kasi gusto ko talagang matulungan yung mga subscribers ko, lalo na sa mga mommies out there na mag-breastfeed. Don't forget to follow us on our social media accounts. Yan, ililink namin. Para kung may mga tanong kayo, easily mamemessage nyo kami. And sa mga updates namin sa Of Trenders dyan, keep updated guys kasi malapit na yung ating mini meet and greet. Subscribe on our channel. Don't forget to give us a thumbs up if you enjoy our videos. Then, don't forget also to comment sa mga tanong nyo and kung may mga suggestions pa kayo. So, yon. Thank you, Mami Lay. Thank you. Guys, magkita-kita ulit tayo on our next video. Don't forget to share this video. Please, feel free. Feel free to share this video dun sa mga mommies, upcoming mommies, or dun sa mga friends nyo na gusto nyo encourage na mag-breastfeed. Bye-bye!